Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Ang atin pong mabuting balita sa araw na ito, Enero 8, taong 2024, ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 1, mga talatang 7 hanggang 11. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanyang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong pagsasadiwa o reflection ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga pananalita ni Juan Bautista sa mga taong kanyang binibinyagan ng mga panahon na yon, sapagkat sila nag-aakala, umaasa na siya na ang Mesiyas, na siya na ang tagapagligtas o ang Kristo. Ngunit ipinagpauna na niya na meron siyang susunod o kasunod na darating pagkatapos niya. At sinasabi pa nga niya na hindi siya karapat-dapat na magkalag ng tali ng sandalyas ng kanyang Panginoon o ng ating Panginoon. Kaya nga noong mga panahon na yon, ang kanyang mga alagad din na sumusunod sa kanya ay naka-mindset na sa kanila na mayroong paparating na susunod pagkatapos ni Juan Bautista. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Kaloob ng pagbibinyag ang karangalang mapabilang sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Dahil sa binyag tayo ay inaaring mga anak ng Diyos. Isang karangalang may kaakibat na responsibilidad. Totoo naman yun. Kapag tayo ay napabilang sa kanyang iglesia, sa kanyang pamilya, sa spiritual family, ay meron tayong mga kanya-kanyang responsibilidad, tungkulin, gampanin na dapat na gampanan. Hindi lang tayo naging miyembro, kundi meron tayong responsibilidad. At yun yung pagkakataon, yun yung pribilehiyo na mapabilang sa kanyang kaharian, sa kanyang iglesia dito sa lupa. Sa binyag, nilulukuban tayo ng Espiritu Santo upang maging tapat sa pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya. Yan yung atin pong sinasabi na kapag tayo ay napabilang sa kanyang iglesia, sa kanyang kaharian dito sa lupa, tayo po ay may mga gampanin na dapat na gampanan, katulad ng pagsasabuhay ng kanyang mga aral at salita, pagsunod sa kanyang mga tuntunin, mga responsibilidad na iniatang sa ating balikat na dapat nating magampanan. Kaakibat nito ang lakas upang magampanan natin ang ating tungkulin bilang bahagi ng iglesia. Ang Espiritu Santo ang siyang tutulong sa atin para makagampan tayo sa mga tungkuling iaatang sa atin ng pamayanang Kristiyano. Tulad ni Jesus, tayo rin ay minamahal ng Ama at makaasa tayo sa kanyang pagkalugod sa pagsunod natin sa kanyang kalooban. Kaya nga, kapag nasusunod din natin ang kalooban ng Diyos, hindi lang kay Jesus nalugod ang Diyos, pati sa atin ay nalulugod o natutuwa ang ating Diyos. Kaya nga marapat na sa bawat araw malugod at matuwa ang Diyos sa atin. Ang mga pangako natin sa binyag ang gagabay sa atin. Sariwain natin ito at paghugutan ng lakas at inspirasyon sa pagtupad natin sa atas ng pag-ibig. Kaya nga kapag may mga pinagdaraanan tayong pagsubok, problema, suliranin, nagiging hamon sa atin yung pagpuspos sa atin ng banal na Espiritu Santo na mapabilang tayo sa kanyang sambahayan, sa kanyang pamilya. At ang Espiritu Santo ding ito ang siyang tutulong, papatnubay upang makagampan tayo sa mga iniatang sa atin
ng simbahan o ng iglesia o ng pamayan ng Kristiyano. Maraming salamat. Bye-bye. And I love you with the love of the Lord. God bless us all.